Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Hindi naniniwala si Michaela Mica Reyes sa love. Para sa kanya, komplikado lang yon. Mas importante ang trabaho, pera at tahimik na buhay. Ilang beses na rin siyang tinanong ng mga kamag-anak kung kailan siya magkaka-boyfriend, pero palagi lang siyang ngumingiti at umiiwas sa usapan. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Sa isang maulan na hapon, habang nagmamadali siyang tumakbo papasok sa kafe para umiwas sa ulan, may nabangga siyang isang babae na may dalang 2 iced coffee. "Aray, hoy!" reklamo ng babae. Natapon ng isang kape, diretso sa puting polo ni Mica. Pagtingala niya, nakita niya ang babaeng may maikling buhok, makulit na ngiti, at mga matang parang laging may binabalak na kalokohan. "Congrats," sabi ng babae habang nakangisi. "Ikaw na ang first customer ko na naligo sa iced coffee." Napakunot ang noo ni Mica. Hindi nakakatawa. Pero imbes na magalit, lalo pang ngumiti ang babae. "Ako nga pala si Alexandra Alex Cruz," sabi nito habang inaabot ang tissue. At mukhang nagsimula na ang pinakamalas kong araw. O pinaka-interesting. Hindi alam ni Mica kung maiinis siya o tatawa. Pero hindi niya alam, ang simpleng bangga na yon sa kafe, ang magiging simula ng isang kwento na babago sa buhay nilang dalawa. Isang fake na relasyon. Isang makulit na babae na hindi marunong tumigil mang-asar. At isang babaeng hindi naniniwala sa pag-ibig hanggang sa dumating siya. Pagkatapos matapon ng iced coffee sa polo ni Michaela Mica Reyes, ilang segundo siyang nakatayo lang sa gitna ng kafe. Basang-basa ang harap ng damit niya. Tahimik ang paligid. Tapos biglang tumawa ang babaeng nakabangga niya. Sorry," sabi nito habang pinipigilan ng tawa. "Hindi ko talaga sinasadya. Pero ang funny kasi ng reaction mo." Napailing si Mica. "Funny? Natapunan mo ko ng kape." "Ay, iced coffee yun," sagot ng babae. "Mas mahal." Lalong kumunot ang noo ni Mica. "Ano bang problema mo?" Seryoso niyang tanong. Umayos ng tayo ang babae at ngumiti ulit. "Ako nga pala si Alexandra." "Alex Cruz?" sabi niya habang inaabot ang isang tissue. "Peace offering." Hindi agad kinuha ni Mica ang tissue. "Hindi ko kailangan ng peace offering. Kailangan ko ng bagong damit." "Okay." Mabilis na sagot ni Alex. "Libre ko na kape mo." "Hindi ako umiinom ng kape." Saglit na natahimik si Alex. Tapos napangiti ulit. "Ang hirap mo naman pasayahin." Napabuntong hininga si Mica. Hindi niya alam kung bakit pero imbes na magalit, natatawa na lang siya sa loob. Parang hindi apektado si Alex sa kahit anong awkward na sitwasyon. "Fine," sabi ni Mica. "Just ingat next time." Tatalikod na sana siya nang biglang nagsalita ulit si Alex. "Wait." Napahinto si Mica. Lumapit si Alex at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. "Alam mo," sabi nito, "ang ganda mo pala kahit galit ka." Halos mabilaukan si Mica. "Ano?" Ngumisi si Alex. "Observation lang." Namula ng bahagya si Mica kahit ayaw niyang aminin. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa unang beses sa buhay niya, may isang tao na hindi natatakot sa kanya. At mas lalong hindi niya alam na hindi iyon ang huli nilang pagkikita. Sa katunayan, iyon pa lang ang simula ng gulo sa buhay niya. Dahil makalipas lang ang ilang araw, malalaman niyang ang babaeng nakabangga niya sa kafe ay magiging bahagi ng buhay niya sa parang hindi niya inaasahan. 3 araw matapos ang insidente sa kafe, akala ni Michaela Mica Reyes ay hindi na niya makikita ang babaeng nakabangga sa kanya. Tahimik ulit ang buhay niya, trabaho, bahay.
At iwas sa mga kamag-anak na laging nagtatanong kung bakit wala pa siyang boyfriend. Pero isang hapon, habang palabas siya ng opisina, may biglang sumigaw mula sa kabilang kalsada. "Mika!" Napahinto siya. Paglingon niya, nakita niya ang isang pamilyar na ngiti. Nakasuot ng simpleng t-shirt at jeans ang babaeng kumakaway sa kanya, si Alexandra Alex Cruz. Halos hindi makapaniwala si Mika. "Bakit ka nandito?" Tanong niya habang papalapit si Alex. Ngumiti si Alex na parang matagal na silang magkakilala. "Wow, naalala mo pangalan ko? I'm touched. Hindi ko nakakalimutan ang mga taong naninira ng damit ko." Tumawa si Alex. "Fair enough." Saglit silang natahimik. Pagkatapos, biglang naging seryoso ang mukha ni Alex. "Mika, may hihingin sana akong favor." Napakunot ang noo ni Mika. "Favor?" Tumango si Alex. Medyo weird siya. "Then no." "Ay, teka." Mabilis na sabi ni Alex. "Pakinggan mo muna." Napabuntong hininga si Mika. "Fine, ano yon?" Huminga ng malalim si Alex. "Pwede bang magpanggap ka na girlfriend ko?" Parang tumigil ang mundo ni Mika. "Ano?" Muntik pa siyang mapasigaw. "Fake lang." Mabilis na paliwanag ni Alex. "Promise." "Bakit ako?" Tanong ni Mika. Nagkibit balikat si Alex. "Kasi ikaw lang ang kilala kong mukhang convincing." Hindi iyon compliment, pero totoo. Napailing si Mika. "Hindi kita kilala." "Kilalang kilala mo na ako," sabi ni Alex. "Ako yung girl na natapunan ka ng iced coffee." Hindi napigilan ni Mika ang mapangiti ng konti, pero agad din siyang naging seryoso. "At bakit mo kailangan ng fake girlfriend?" Napakamot si Alex sa batok. "Family dinner kasi bukas. At sinabi ko sa kanila na may girlfriend na ako." "Bakit mo ginawa yon?" Para tumigil sila sa kakatanong kung bakit wala pa akong jowa. Saglit na natahimik si Mika. Parang pamilyar ang problema. Napansin yon ni Alex at ngumiti. "See, same problem tayo." Tinitigan siya ni Mika. "Ayoko ng drama." "Walang drama," sabi ni Alex. "Isang dinner lang." Tapos na. Nag-isip si Mika ng ilang segundo. Hindi niya alam kung bakit, pero may parte sa kanya na curious. At may parte rin na naaliw sa kakaibang babaeng ito. "Fine," sabi niya sa wakas. Lumiwanag agad ang mukha ni Alex. "Talaga? Pero isang beses lang." Ngumiti si Alex ng malaki. "Deal, girlfriend." Namula si Mika. "Fake girlfriend." Ngumisi si Alex. "Tingnan natin." Kinabukasan ng gabi, halos magsisi si Micaela Mika Reyes sa desisyon niya. Nakatayo siya sa labas ng bahay ni Alexandra Alex Cruz. Habang iniisip kung tatakbo na ba siya pauwi. "Relax ka lang," sabi ni Alex habang nakangisi. "Dinner lang to, hindi job interview." "Mas madali pa job interview," sagot ni Mika. Bago pa siya makapag-isip ulit, biglang bumukas ang pinto. "Alex, andyan na ba ang girlfriend mo?" Isang babae ang sumilip mula sa loob. "Ma, ito si Mika," sabi ni Alex. Napatingin sa kanya ang nanay ni Alex. Tapos biglang ngumiti ng malaki. "Ay, ang ganda naman." Halos mabulunan si Mika. "Thank you po," nahihiya niyang sagot. Pumasok sila sa loob at halos buong pamilya ni Alex nakatingin sa kanya na parang may celebrity na dumating. Habang kumakain sila, sunod-sunod ang tanong. "Paano kayo nagkakilala?" "Sino unang umamin?" "Gaano na kayo katagal?" Hindi makasagot agad si Mika. Pero bago pa siya makapagsalita, "Sa cafe kami nagkakilala," sagot agad ni Alex. "Love at first sight." Napalingon si Mika sa kanya. "Love at first sight?" Ngumiti lang si Alex na parang walang mali. Maya-maya, biglang hinawakan ni Alex ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Nanlaki ang mata ni Mika. "Relax," bulong ni Alex, para convincing. "Pero kahit fake lang yon,
Ramdam ni Mika ang init ng kamay ni Alex at sa hindi niya maintindihan na dahilan, hindi niya binawi ang kamay niya. Pagkatapos ng dinner, sabay naglakad pa uwi sina Mika at Alex sa tahimik na kalsada. Ang galing mo kanina, sabi ni Alex habang nakangiti. Perfect girlfriend acting. Napailing si Mika. Ikaw yung nagsinungaling ng kung ano-ano. Improvisation yun. Sinabi mo pa love at first sight. Tumawa si Alex. Effective naman. Saglit silang natahimik habang naglalakad. Biglang may nadaanan silang maliit na street food stall. Gutom ka pa? Tanong ni Alex. Hindi. Liar, sabi ni Alex. Hindi na nakatanggi si Mika nang bumili si Alex ng 2 fishball. Inabot niya ang isa. Date food, sabi niya. Hindi ito date. Fake date! Napailing si Mika, pero tinanggap pa rin niya ang fishball. Habang kumakain sila, napansin ni Alex na unang beses niyang nakita si Mika na relaxed. Hindi na siya mukhang seryoso. Hindi na rin siya mukhang galit. Mas maganda pala siya kapag nakangiti. Tinitigan mo ko, sabi ni Mika. Ano? Nagulat si Alex. Tinitigan mo ko. Ngumisi si Alex. Observation lang. Napailing si Mika. Pero hindi niya mapigilan ang konting ngiti. Hindi nila napansin na ang simpleng fake girlfriend deal nila ay unti-unting nagiging isang bagay na mas totoo kaysa sa inaasahan nila. 1 linggo matapos ang fake date nila, abala si Micaela Mika Reyes sa trabaho nang biglang may tumawag sa kanya. Mika, andito na ako! Napatingin siya sa paligid, hindi makapaniwala. Si Tita Lorna, ang tita niyang kilala sa pagiging super protective at matchmaker, ay nakatayo sa labas ng opisina niya. Anong ginagawa mo rito, tita? Tanong ni Mika. Medyo nag-aalala. Dapat ka bang nagtatrabaho habang nag-iisa ka? At bakit wala kang boyfriend? Seryosong tanong ni Tita Lorna. Habang nag-iisip si Mika ng paraan para makalusot, dumating si Alex na biglang naging bayani niya. Good afternoon po, Tita Lorna. Ako po si Alexandra, girlfriend ni Mika. Namula si Mika at halos mabulunan sa sobrang gulat. Girlfriend? Napabulala si Tita Lorna. Ngumiti si Alex. Parang walang ginawa kundi magpa-convince ng lahat ng tao sa paligid. Opo. Matagal na po kaming magkasama, dagdag pa ni Alex. Hawak-hawak ang kamay ni Mika sa paraang natural. Hindi makapaniwala si Mika, pero napansin niyang may parte siya na naaliw sa ganitong sitwasyon kahit na nakakatakot. Pagkatapos ng Tita Lorna incident, napilitan si Mika na sumama kay Alex sa bahay nito para sa practice session ng kanilang fake relationship o mas kilala nilang tawag, Couple Bonding 101. Seriously, Alex, napaka-weird nito. Reklamo ni Mika habang nakaupo sa sofa. Relax ka lang. Practice lang ito. Imagine kapag may tanong ang pamilya mo, hindi ka mahihirapan, sabi ni Alex. Habang naghahawak ng popcorn, napalingon si Mika sa kanya. Popcorn? Parang date? Fake date? Okay lang yan, sabi ni Alex, habang nag-aalok ng popcorn. Hindi alam ni Mika kung bakit pero tumatanggap siya ng popcorn. At parang unti-unti, nakikita niya ang cute side ni Alex, hindi lang ang makulit at nakakatawa, kundi yung parang may malalim na concern sa kanya. Habang nagkukwentuhan, biglang may lumabas na eksena. Isang maliit na aksidente na tapo ng soft drink ni Alex sa sofa. Napatingin si Mika sa kanya. Seriously? Ngumiti si Alex, kahit basang-basang ang sofa. See? Hindi lang fake, may drama rin. Napangiti si Mika. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero kahit nakakatawa at awkward, masaya siya sa presensya ni Alex. Sa loob ng isang gabi,
Napagtanto nila na kahit pambihira at weird ang kanilang sitwasyon, may something na tumutubo sa pagitan nila. Hindi lang fake ang relationship nila, unti-unti nagiging mas personal at mas totoo kaysa sa inaasahan. Isang gabi, habang pauwi si Micaela Mica Reyes mula sa opisina, nagulat siya nang may malakas na ulan. Great. Napabuntong hininga siya habang nagmamadaling tumakbo. Bigla, may narinig siyang tinig. Mika! Si Alexandra Alex Cruz ang nakatayo sa labas, walang payong. Pumunta ako para samahan ka, sabi ni Alex habang abot sa kanya ang isang payong. Napangiti si Mika kahit basa na siya. Salamat, mahinang sagot niya. Habang naglalakad sila sa ulan, tahimik lang sila. Hanggang sa biglang huminto si Alex. Mika! Malumanay ang tinig niya. Totoo, hindi ko na mapigilan. Napatingin si Mika. Ang totoo, hindi fake ang nararamdaman ko sa'yo. Namula si Mika at hindi makapaniwala. Alex, ako rin. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko na rin alam kung fake lang ang nararamdaman ko. Ngumiti si Alex. At dahan-dahan nilang hinawakan ang isa't isa sa gitna ng ulan. Walang salita. Walang artipisyal na pagpapanggap. Para lang silang dalawa sa mundo. Hindi na fake. Hindi na biro. Kinabukasan, medyo awkward si Mika sa opisina. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari kagabi, ang ulan, ang confession at ang hawak kamay nila. Biglang may narinig siyang tawanan sa hallway. Teka Mika. Si Alex kasama ang ilang kaibigan sa opisina ay nagpaikot sa kanya. Anong nangyari kagabi sa inyo sa ulan? Tanong ng isa sa kaibigan nila. Napakunot ang noo ni Mika, napapailing. Wala, nothing. Ngunit bago siya makalayo, biglang natapilok si Mika sa sariling paa. At si Alex reflex ay sumalo sa kanya. Ang resulta, accidental kiss. Namula si Mika habang si Alex ay nagulat rin. Ngunit hindi agad humihiwalay. Sorry. Bulyaw ni Mika. Halos walang malay sa init na ramdam niya. Ngumiti si Alex. Bahagyang may kalokohan sa mata. Hindi ko rin sinasadya. Pero okay lang, di ba? Napangiti si Mika kahit na awkward. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon, masarap sa pakiramdam. Ang pagiging malapit sa isang babae, hindi lang dahil sa fake relationship, kundi dahil sa tunay na nararamdaman nila sa isa't isa. Sa gabing iyon, nagkaroon sila ng unang totoo at hindi sinasadya na intimate moment, na nagsilbing simula ng mas romantic at mas nakakatawang adventure nila. Matapos ang ilang linggo ng fake but not really relationship, dumating ang araw na dapat nilang ipakita ang kanilang official couple status sa pamilya at mga kaibigan. Si Micaela Mica Reyes ay halos kinakabahan habang nakaupo sa sofa sa bahay ni Alexandra Alex Cruz. Okay, Mika, relax lang. Tingin mo, tapos na tayo sa fake stuff, sabi ni Alex habang hawak ang kamay niya. Hindi lang fake. Napailing si Mika. Hindi ko na rin alam kung kailan fake na or totoo na. Tumawa si Alex. Feel ko, totoo na nga, hindi mo ba nararamdaman? Bigla, pumasok ang nanay ni Alex at si Tita Lorna. Anong nangyayari dito? Tanong ng nanay ni Alex. Kami po ni Mika. Simula ni Alex. Gusto naming sabihin na napahinto si Mika. Medyo nahihiya. Ngunit bago niya maituloy, lumapit si Alex at ngumiti. Na mahal na talaga kita, Mika. Hindi na fake. Namula si Mika at ngumiti ng malaki. Alex, mahal din kita, sagot niya. At hindi na nila pinigilan ang halik na hindi na fake. Mula noon, naging natural na ang relasyon ni Mika at Alex.
Hindi na kailangan ng practice sessions o fake dates. Si Mika na dating workaholic at seryoso, natutong tumawa at maging malambing. Si Alex na dating makulit at walang pakialam sa opinyon ng iba, natutong magtiyaga at magpakita ng pagmamahal. Sa isang masayang gabi, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa park, napalingon si Mika. Alam mo, Alex, parang nung una, gusto ko lang sanang maiwasan ka. Pero ngayon hindi ko na kayang iwasan ang pagmamahal ko sa'yo. Ngumiti si Alex. Sabay-sabay nilang tinitigan ang isa't isa sa ilalim ng mga ilaw ng parke. Same dito. Hindi ko inakala na sa isang aksidenteng bangga sa kafe, makikita ko ang babaeng magpapakilig, magpapatawa, at magpapaligaya sa akin ng ganito. At doon, sa gitna ng kanilang tawa at halakhak, natanto nilang ang pinakagandang love story ay minsan nagsisimula sa isang aksidente, isang fake relationship, and nagtatapos sa totoong pagmamahal. Kaya sa mga nakikinig tandaan, minsan, ang pinaka hindi mo inaasahan ay siyang magdadala ng pinakamasarap na sorpresa sa puso mo. At tandaan kahit fake ang simula, ang ending ay maaaring totoo at mas masaya kaysa sa inaasahan mo. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama, at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share, at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo.